Malas daw ang mga halamang may dagta sa bahay, ano. Sabi pong magdagta nitong mga euphorbia, no. Kita nyo naman ay puting-puti yung dagta niya. Ito lumalaki, no. Sa mga malalaking space ko po, ito yung pinang-display ko, no. Daming nagpapaputol ng mga papaya sa mga harap ng bahay dahil ito nga daw po tumuluhan, no. Hello everyone, this is Sir Mizunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? May mga nagsasabi po na malas daw ang mga halamang may dagta sa bahay, ano. At kapag inalagaan mo ito, maaari kang umiyak, maaari kang malungkot, maaaring merong hindi magandang mangyayari sa iyo dahil yung dagta daw po sumisimbolo ng parang luha, ano, lumuluha. Pero yan ay paniniwala lamang, ano. Ngayong araw na ito, may ibibigay ako sa inyong mga halaman na merong mga dagta pero sa tingin ko may mga benepisyong hatid sa atin. Sa mga naniniwala dyan, panoorin niyo po itong video na to, baka maaring magbago pa yung inyong pananaw tungkol sa mga halamang may dagta, ano. At samahan niyo ako ngayong araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito ay samahan nyo ako dahil papakita ko po sa inyo yung mga halaman nating mga may dagta, ano. At ilan po dyan merong mga connotations na talagang nakakasama dahil daw po yung mga may dagta maaring makalason. May ilan ngang mga halaman na tinutukoy na kapag nalagyan ka ng dagta, maaring ma-irritate yung skin, magsugat, ano. Pero bukod po dyan, yung mga simbolismo na kapag talagang may dagta, lumuluha, at kung ano-ano pa, no, na mga paniniwala. Tara, samahan nyo ko, tingnan natin yung mga halaman ko dito magaganda at talagang inaalagaan ko dahil sa tingin ko makakapagbigay sa akin ng mga benepisyo. Tara, unahin na natin itong ating Diefenbachia, no. Ayan, pamilyar ba kayo sa mga ganyang klase ng halaman? Ako, marami po ako ditong koleksyon ng mga Diefenbachia, no, dahil ito lumalaki, no. Sa mga malalaking space ko po, ito yung pinang-display ko, no, para matabunan nila or malagyan yung mga empty spaces, ano. Ito pong Diefenbachia, subukan natin maghiwa tayo at papakita ko sa inyo kung gaano kadagta ito. So subukan natin tong Diefenbachia, no, kasi pag nagpo-propagate ako ng Diefenbachia, yan, kinakat ko lang po itong ating halamang ito, no. So ikat natin siya, and ayan, ayan, oh, kita nyo, lumalabas na kagad yung dagta dun sa kanyang pinagputulan, ano. So yan, oh, namumuo na po yung mga dagta, ano. Actually, ito pong Diefenbachia, sa totoo lang po, marami pong benepisyo ang halamang ito, no. Pero may iba po na talagang sinasabing malas ito at wag ilagay sa bahay, ano, wag mag-alaga. Pero sinasabi ko nga po, nasa pag-iingat naman yan, ano, kasi once na meron tayo nito, hindi natin hahayaan na paabot sa mga bata, palaro sa mga alagang hayop. At the same time, kapag halimbawang yan, magpuputol kayo, huwag nyo pong hawakan yung dagta, ano, at iwasan nyo po na makain or maidikit sa inyong mga kutis, ano. Pero po itong Diefenbachia, ang daming benepisyo at napakaganda kasi isa po ito sa mga indoor plants na kayang linisin, ano, yung ating hangin, ano. Tapos po itong halamang ito magaling sa pag-absorb ng carbon dioxide. Ito rin pong halaman nito ay madaling i-maintain, ano. Kaya naman sa mga nahihirapang mag-alaga ng halaman, talagang hindi basta-basta mapapatay itong halamang ito, no. Binibigyan po tayo nito ng magandang tropical vibe, no, ika nga, para dun sa ating bahay magmukhang aesthetic lalo, no, kapag mayroong kanyang alaga, ano. Maganda po yung kanyang dahon at magandang ipang display, ano. So yan po isa sa mga halaman na sinasabi
na malas. Isunod naman natin ang halamang philodendrons. Ay nagputol ako at makita nyo naman may mga dagta rin siya, no, ang philodendrons, ano. So itong mga philodendrons sobrang gaganda nila, no, at iba-iba yung klase nila. Pero meron ako napansin na kapag nagpuputol ako ng philodendrons, may iba na kakaiba yung amoy, ano. Parang mayroong mabangong amoy kapag halimbawang nagpuputol tayo. Pero ito, ayan, may lumalabas din sa kanilang mga dagta, ano. At ito nga, nagputol tayo ng isang philodendron natin na yan, napakalaki na, no. Pero ang daming magagandang philodendron, ano, na talaga namang pwede nating alagaan sa bahay dahil sa nakapagbibigay sila ng kakaibang attractions, ano. At alam niyo ba na ang philodendrons isa rin po sa mga halaman na napakalakas mag-absorb ng mga lason sa hangin, ano. At nililinis po nito yung hangin. So itong mga philodendrons, mabibilis silang lumaki and mas na-occupy nila yung space, ano. At the same time po, meron silang kakaibang itsura kapag yung dahon nila nag-unfurl, ano. At yan, nagkakaroon ng iba't ibang kulay. Meron din po mga philodendrons na magaganda po yung dahon nila at yan, makukulay, may mga prints, may mga variegations. Kaya po nakaka-attract din po, ano, sa ating paningin, no. At yan nga po, sabi ko sa inyo, hindi ko maituturing na malas, ano, dahil sa dami ng philodendrons ko, ang daming magagandang nangyari sa akin. At itong mga philodendrons, isa sa mga halaman na in demand noong kasagsagan ng pagiging plantito ko, no. At marami akong nabenta na mga cuttings mula sa aking mga collections. Kaya maswerte sa akin na sabihin na meron akong maalagang philodendrons, ano. At yan, nagbibigay sila ng saya sa akin. Ayan, kapuputol ko lang nito. Ang susunod natin ay ang mga euphorbia. Grabe pong magdagta nitong mga euphorbia, no. Kita nyo naman ay ano, puting puti yung dagta niya. Kung nakita nyo yung Dieffenbachia at yung philodendron, mas konti lang yung dagta na tumutulo sa kanya. Pero ang mga euphorbia po, ito yung mga halaman na talaga namang sobra-sobra at maputing-maputi yung dagta na tumutulo sa kanila, no. Kaya nga po kapag nagka-cut ako nitong mga euphorbia natin, I'll make sure na natutuyo sila bago ko itanim. Kasi po, once na ang halaman ay mayroong dagta at nilubog nyo po yan sa lupa, maaari po yang mag-cause, no, ng fungus, no. At pag namuo po yung fungus dyan, maaari pong mabulok yung inyong halaman. Kaya I'll make sure na kapag may dagta po yung isang halaman, akin muna pong pinatutuyo bago ko po siya itanim, ano. Ito pong mga euphorbia ko ay pinaparami ko through cuttings. At yan po yung isang way, ano, yung pag tatanggal nung kanyang mga dagta, ano. Maaari nyo pong patuyuin yan. At dahil po considered sugat na po yan, ano. At yun yung pagkatanggal ng dagta niya, yun yung sinyales na tuyo na siya, no. At para po safe kayo, yan, i-air dry muna, no. Pero pakita ko sa inyo, no, ito pong ating euphorbia talagang maraming klase, no. At ang euphorbia po, kapag halimbawang itinanim natin sa ating bahay, nagdadagdag po siya ng ganda, no. Ito po yung isang klase ng euphorbia ko na tingnan nyo, ang kapal-kapal na niya at kakaiba yung itsura niya, no. Nagiging pula yung dahon. Meron pa po akong mga iba't ibang rare plants na euphorbia na maituturing ko talaga na precious sa akin, ano. Kasi sa tuwing may bisita po ako, yun kagad yung napapansin at nagagandahan sila. So ayan pa po yung aking mga iba't ibang klase ng euphorbia. Nakita nyo naman, oh, look, kakaiba yung kanilang hugis ng dahon, ano. Meron din yan, ito yung Decari, no, euphorbia na Decari. Ito naman po yung ating mga Francoisi na may mga dagta rin po yan, ano, kapag hinihiwa. Pero
ang mamahal ng halamang ito at talaga namang collectible items, ano. Kaya masasabi kong paano magiging mala, samantalang ang dami-dami talaga na nagagandahan, ano, dun sa kanilang mga pinuproduce na dahon. At one thing na nakakatanggal po ng lungkot, anxiety, is yung magagandang mga kulay ng kanilang mga dahon, ano. Sa depression din po, no, magandang gamot ang mga halamang aming makukulay na dahon. At yan po yung aking mga euphorbia. Isa pa pong uri ng euphorbia ay ang mga lactea, no. Magaganda rin po yung kanilang mga itsura. May iba't iba po yung varieties, ano. Pero ito po, kapag hiniwa nyo yan, napaka dagta pa rin po, ano. Sobrang madagta niyan at makikita mo kagad tutulo yung dagta niya kapag hiniwa. Subukan natin tong isa na to, hiwain natin para makita nyo, no, kung gaano kadagta ito. So ayan, nakita nyo yung ating pinutol. Napaka madagta niyan. Ayan, puting-puti po yung dagta niyan, ano. So, ito po, napakarami ring benefits ng euphorbia, no. Sinasabi nga po na anti-inflammatory ito, antifungal, sa asthma din, sa ibang bansa ginagamot po ito, no. Antibacterial din po, ano. At sa feng shui po, favorite ang mga euphorbia, no. Dahil sinasabing nagtataboy ito ng evil spirit, ano. Pero dito po sa atin, magandang ornamentals plant and magandang collectors item, ano, kapag halimbawa meron kang mga euphorbia. Kapag halimbawa naman po yung ganitong variety, yung lactea na tinatawag, maganda po siya na ilagay sa mga bakod, ano, kasi nga po ito yung nagsisilbing proteksyon at yan po yung sinisimbolismo niya, no. Kaya po marami yung naglalagay nito sa mga malapit sa gate, naglalagay po sa kanilang mga pader, ano. At meron din po silang iba't ibang structure at kulay, ano, na maaaring magpaganda sa ating garden, ano. Katulad po nitong ating mga collection na yan ng euphorbia, talagang makikita nyo po, no, yung kanyang mga design. Isunod na po natin ito, mga dagta rin ang mga plumera o mga kalachuchi, no. Ito yung lahi ng mga kalachuchi. Pero this one po kasi, yung mga plumera, maganda po siyang ilagay sa ating ayan, tarangkahan, sa ating mga garden, dahil po nagdadagdag ng ganda dun sa kanilang mga bulaklak. Ang gaganda po ng bulaklak ng mga plumera kapag yan nagbulaklak, ano, o nagbloom na. Even po yung mga kalachuchi, no, yung mga adenium, maganda rin po siya. Sinasabi rin po na kapag namulaklak ang mga halamang ito ay maswerte, no. Taliwas po, sinasabi nila na kapag halimbawa nag-alaga ka nito, dahil nga may dagta, puro lungkot ang mararanasan mo dahil nga lumuluha ang halamang ito. Isunod na natin ang mga puno. Hindi rin niya nakaligtas, ano, yung mga trees. At sinasabi nga na bawal maglagay ng puno na mayroong mga yan, dagta, ano, katulad na nga itong mangga, no. Kasi ang mga mangga, kapag halimbawa yan ay inukit mo, may mga dagta yan, even po yung mga dahon, ano. So napansin ko maganda yung mangga kasi dagdag lilim, ano. At kapag meron kang puno, naiwasan yung soil erosions, ano, yung pag tangay ng lupa, ano, at napipigilan sa pamamagitan ng mga ugat na nakakapit dyan. At the same time, magandang lilim po ito, no, sa atin, nakakapagdagdag ng lamig sa panahon, ano. At kapag namunga pa ang mangga, ang daming mga pwedeng gawin, ano, source ng food. At the same time, maraming mga menu or mga lutuin na ginagamitan po ng bunga ng mangga. Pati po ang papaya, no, na isa sa mga puno na talaga namang maituring natin na napakaganda, no, dahil sa pagbibigay niya ng masustansyang bunga at pati po yung mga dahon niya na maraming benepisyo. Talaga naman pong hindi nakaligtas, ano, sa paniniwalang iyan, dahil ang daming nagpapaputol ng mga papaya sa mga harap ng bahay dahil ito nga daw po tumuluhan, no. At yan yung mga nagpasaling-salin na paniniwala mula sa ating kanununuan, ano, na kapag mayroong kang papaya sa harapan ng bahay, tanggalin na dahil ito ay senyales ng kamalasan, ano. At merong mga hindi man
gandang mangyayari sa iyong buhay. Pero ang papaya po, kita nyo naman, yung kanyang mga bunga, napakayaman sa mga bitamina at sustansya na maaaring makatulong sa ating katawan. And so, ating susunod na halaman, magugulat kayo dahil madalas nating mapanood ito as lucky plants, ano, itong rubber tree, no. At itong mga rubber tree maituturing na swerte dahil po dun sa kanyang bilog na dahon na talagang parang nagre-resemblance sa pera, no. At yung makikintab niyan dahon napakagaganda rin, ano, parang mga plastic, ano, lalo na kapag nababasa ng tubig, ano, maganda. Ito pong rubber plants ay isa po sa mga halaman na talagang madadagta, ano, kapag halimbawang pinuputol, makita niyo po meron siyang dagta na lumalabas, ano. Pero sabi ko nga po, ang ganda ng benepisyo ng rubber tree, no. Maganda po siya sa pamamagitan ng paglilinis niya ng hangin, pag-absorb niya ng iba't ibang klaseng lason sa hangin. Sobrang malaking tulong, no, sa atin kapag halimbawang meron tayong ganito, no, dahil yung kagandahan, dahil yung kalidad po ng hangin sa ating bahay nagiging malinis ng dahil sa kanya. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nalaman nyo na po yung mga pinaniniwala ang halaman na malas, no, dahil po dun sa dagta nila, no, na taglay. Pero sabi ko nga po sa inyo, pinakita ko sa inyo yung magaganda nilang benepisyo, no. Wala naman pong masamang maniwala sa mga pamahiin, sa paniniwala. Kaya lang po at the end of the day, titimbangin pa rin po natin, ano, kung ano yung magandang maibubunga sa atin yung mga ito, no. Tulad po ng mga halaman na maraming benepisyo po sa atin. At sabi ko nga po lagi na nasa ating mga kamay pa rin po yung swerte o kamalasan, ano. Tayo pa rin po ang gumagawa niyan. Kung tatamad-tamad tayo at hindi kikilos, kahit anong swerte o malas na halaman yung nandiyan sa ating bahay, walang mangyayari sa ating buhay, no. Manalangin po sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpupursige, yan po ang magdadala sa atin para maabot natin yung mga pinapangarap natin sa ating buhay. Salamat ng maraming mga ka-MDP sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. At syempre po sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unajo or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unajo, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.